Tignan nyo naman. Parang one low praise. Ayun o. May naglilinis sa atin. Ang maganda dyan, mga siko, libre lang. Good morning mga siko. Kung makikita nyo puyat na naman tayo. Bagong gising pa tayo mga siko. Ayun o. Sarado pa ang pwesto natin. Ngayon mga siko, yung orasan natin sira. Ang oras ngayon 7, alas 7. Bago tayo mag-open mga siko, puntahan muna natin yung ating mga laruan. Dahil nga yung meron tayong i-break, saka meron na tayong mga hihiwalay na young bird. Lagay ko muna doon bago tayo mag-open. Dahil mamaya pag nag-open kasi tayo mga siko, hindi na natin sila mapapasyalan. Dahil syempre tayo nagbabantay dito. Tapos ang layo ng ating tawag dito, mga laruan. Hindi na natin talaga siya mapupuntahan. Kaya ngayong araw na to, ngayong umaga, ayun o. Dapat kanina pa kaso napuya tayo. Yung iBag natin. So ayan, gawin natin. Nakita ko yung mga para mabilis tayo, para makapag-focus na tayo ng medyo maaga-aga. Kaso nalita tayo, 7 na. Pakita ko lang yung ating mga kukunin. Yung ating dito, yung mga dyan arden natin na young bird, hiwalay na natin dahil medyo ayun nangipig yung ating breeder na hen itong cock medyo inaaway-away na yan dahil malaki na. Talagang kailangan ng hiwalay itong mga ito, malalaki na, lakas na ang kumain mga siko, saka hindi ko na nakikita ng gano'ng sinusubuan. Ngayon ito hiwalay na rin natin yung mga yellow natin, i-break na natin mga siko para makapagpahinga naman sila. Yung mga dilaw, be-break na natin. Yung anak, ilagay na natin doon sa ating mga laruan para yun na natin sila pagugulangin. Tapos, saan pa ba? Ito, mga singko. Iwalay na natin itong ating binakbay kay Santiago. At ipapakita ko doon mga singko yung naging anak niya, kung bakit ko siya kinuha ulit at kung bakit ko siya isasalang ulit dahil maganda yung naging anak saka malaki siya mga singko, kaya tatry natin silang ulit isalang. So pahingin ko muna kasi kakagamit lang daw ni Santiago dyan medyo binread niya, kaya pahingayin muna natin. Ngayon gagawin natin, kunin na natin yung mga paano ko ba kukunin to, nahirapan ako dito sa one hand, saka baka magasgas yung ating tato. Sayang ang tato. Yun, umpisahin na natin silang kuhanin at ilagay na natin sila dito para mailagay na natin dun sa ating mga laruan. Tayo ko na itong mga dilaw. Ito mga siko, malaki na kasi yung ating pasibong sa kanila malaki na at malakas ng kumain. Buo na yung galigidi Kailangan na talagang mga ma-break ito. Ayun. Nakadalawa na naman tayo. Ito yung kapatid niya Ito yung kanyang kapatid. Buo na rin yung kanyang kiligid. Di ba? Nakadalawa na naman tayong solid yellow. Kasi yun napakaganda ng mga ibon. Mga laruan lang naman ito mga siko. Laruan lang. Ito yung mga ginagawa natin pampalibang. Dahil may ilig-ilig rin tayo sa mga off-or mga skwela. Ganda, solid yellow. Ito naman mga singko yung kanyang nanay. Solid. Ito yung atin mga singko. Ito yung galing natin sa tropa natin. Nabili natin sa tropa, ginawa akong breeder dahil recessive yellow siya, babae. Ayun, hirap na hirap ako maghanap ng pair dito mga singko dahil nga ang hirap ng cock na recessive yellow lalo na dito sa Tarlac. Kaya ang nangyari, meron tayo isang tropa na nagbigay sa atin ng cock. Bigay lang yan mga singko, pati yung hen yan binigay sa atin kaso pag sila dalawang pinagpepet, hindi nagpepertil. Ngayon, biniyak ko, dito ko siya pinir. Yun, nakapagpanak tayo. Ito, yung duck ni Boss Nick. Ayan, ng Porac, Pampanga. Malaki siya. Saka maganda yun. May puyo. Solid na solid dito mga singko. Pati yung kanyang kasamang hen. Kaso, medyo pumayat na yan,
Dahil nga, dalawang beses siyang nagsusubo. 2 clutch na, kaya pwede na natin siyang i-brake para gumanda na naman yung katawan niya. I-brake na natin to para magamit natin ulit sa susunod. Ayun o, medyo pumayag siya dahil nga malalaki na yun nandun, sinusubuan pa rin. Masipag sila, makasipag yun. So ayan, ito yung mga recessive, 4 na recessive, brake na. Ngayon mga singko, ito naman yung galing kay Santiago na be-brake na natin. Ayun, ang ganda ng kulay niya. Ito yung tinatawag nilang opal. Hindi ko lang alam kung anong klaseng opal ito. Ang alam ko lang opal eh, kaso may white flight kasi siya. Kaso yung naging anak niya kasi solid, walang white flight, kaya pwede ulit isa lang. Mukhang nakachamba tayo eh. Ganda kasi ng kulay mga singko yun. Ngayon mga singko, si John Arden naman ang ating hiwalay. Ito na sila, magkamukha. Mga singko, ito yung mga John Arden, young bird. Kaso yung mata nila eh wala pa, dahil mga young pa. Hintayin natin silang tawag dito. Hintayin natin kung kailan magkukulay. Update ko kayo kung pakulay na yung kanya ng mata. Pero yung dalawa dun na Arden na hiniwalay natin, gaganda na ng mga eyesight mga singko. Ganda na kulay oh. Kamukha ng mga parents. Black check, white flight. Update. Hiniwalay na natin. Yun! Dito na tayo mga singko. Ayan na sila. Lagay na natin. Ayun, tatambak nga sila dito mga singko. Dahil nga yung bahay lumulubog habang summer, habang di pa tag-ulan. Eh, papatambak na nila. Airpods ko yung bahay. Dali. Try ko. Yan, nandito na tayo sa ating mga laruan. At gutom na sila. Sige, no? Gutom na. Yung mga ibon natin, nagwawala na. Bago natin sila pakainin. Lagay ko na muna to para sumabay na yung mga ililipat natin pag nagpatuka tayo. Ang hali na. Patay na naman tayo kay Gobre yan. Hindi pa tayo nakapagbukas mga singko. So yan, lagay ko muna sila. Yan mga singko, tignan nyo naman. Parang one loaf race. Dumami na sila mga singko. So yan, ang ganda ng sikat ng araw nila pala dito. Ang sikat ng araw pala tamang-tama sa kanila, kaya pala medyo healthy lagi yung mga ibon natin kahit dun sa stock bird natin. Yung sikat ng araw pala ang bumubungad sa kanila, tapos pagdating ng tanghali malilim na dahil matatakpan sila nitong bahay, malilim na. So ayan, release na natin itong mga to. Release na natin mga ibon, pakipitik. Sabi nga ni Orca. Ayan na sila. Release. Ito yung mga ibon natin. Yan. Nadagdagan na naman ang ating ikukulong dito sa lumabas nitong young bird. Mga natatakot. Balik dito. Labas ka na. Ayaw talaga. Nangingilala pa. Mga natatakot dito sa Big Lop. Yan. Gusto na lumipad. Nakatakot, baka may biglang lumabas kasi maluwang pa to, taas pa. Minsan lumulusot sila dito sa taas ko eh. Pag lumusot dito, wala na. Yun, pumapagaspas na yung mga young bird natin. So, bali ito, nilagay ko na yung mga sibong natin. Ito yung dalawang Arden. Ayan o, binabarakudo na sila ng mga siga dito. Mga sigo, ito nga pala, yan yung dating Paris nung kay Santiago. Ito yung kay Santiago, ayan o. Yan yung kay Santiago. Ang Paris niya dati yun na maganda. Sigo yun, no? Yung malaking bumabarakong yan. Yan ang dating pinag-pair natin Ngayon, ang inanak niya, kaya kung bakit ko siya kinuha, yan sila dati. Yan o, nagkita sila ulit. Sigo, ayun sila o. Yaang kak, tsaka itong hen ni Santiago. Ngayon, ang naging anak nila na malaki, ang sinasabi ko ayun, siya ngayon, nasa pinakadulo. Mamaya, titignan natin ulit. Nasa pinakadulo siya Ayun, mga sikaw, yan, ang malaki, ayun. Ando sa pinakasulo, kaya mga sikaw, yan yung naging anak niya. Yan! Big size! Tsaka ang laki niya, walang puti sa pakpak, tsaka ganda ng size. Big size siya mga sikaw, yan. Ang ganda ng kulay. Nagandahan ako sa kulay niya. Yan, ang naging kanyang unang anak, mga sikaw. Kaya, ginawa natin, babalik natin ulit. Dahil siya, sikaw. Ganda niya.
Parang medyo nagmana siya dito sa kanyang tatay dahil malaki yung tatay eh. Tapos medyo na-blend siya ng kulay nung kanyang nanay na nag-uuhaw. Mga 5, ayan oh. Sinaksok na niya yung kanyang... Wala pa tubig yan eh, yung nanay niya. Wala pa tubig yan. Mamaya pa lang. Ngayon, yung mga yellow natin eh, ayun o, naipon na mga 5. 1, 2, 3, 4, ano ba ba? 5, 6, 7, oh, di ba? 8, ayun pa, 1. 8 na yung ating mga recessive yellow. Ngayon, yung Arden natin na nandito eh 4. Ito yung bagong baba natin. Ayun mga 5, ang ganda nyo. Mukhang makikisabak ito. Ganda ng kulay. Arden, 1. Yung kanyang kapatid eh ito, 2. Tapos yung nauna nating nilagay dito mga 5 ay yun. Itong black check. Silipin niya kita. Ito yung unang naging paanak natin mga 5. Kung makikita nyo eh black check lang siya dahil iba yung nanay nito. Tignan nyo yung eye sign niya mga 5. Medyo may lumalabas na eye sign dito eh. Ayun oh. Grabe, ganda na nito. Medyo pa matured na siya. Sa eye sign lang oh. Tignan nyo naman mga 5. Ang lupit na. Bata pa lang ito. Sibong pa lang ito mga 5. Pero yung kanyang eye sign dahil mga heavy silver eye ito eh. Litaw na mga 5, young bird pa lang. Dahil mga heavy silver eye ito mga 5, yung kanyang tatay talagang sobrang ganda ng pagka silver eye nito. Kaya yung kanya bata pa lang eh lumalabas na. Ayan. Ito yung kanyang unang anak. Kaso sa ibang nanay ito. Uy, binabara ko niya ulit mga 5, mukhang liligawan niya ulit ah. Ngayon yung pangalawa natin nilagay dito eh ang kulay eh parang ganito rin. Parang ganyan yung una natin pangalawa natin nilagay eh. So ayun siya. Sige, ayun, nasa dulo. Papuntahin natin dito. Ayun o. Ayun siya, 5. Kamukha rin lang sila nung ganito. Medyo nagmana. Iba rin yung nanay niyan. Kaso, medyo nagmana sa tatay. Dahil yung tatay ay ganitong kulay. Sa ating bagong lagay dito. Kaso, try natin siyang kunin. Ayun siya. Ayun si Arte. Ayun, hindi ko nakuha. Hindi natin nakuha. Ayun siya. Yan, yung umakit na yan. Pasukan nga natin. Hihirapan ako eh. Si Ate. Ay, lumayo lalo. Ang hirap talaga mahuli pag malaki ang kulungan. Ay, may mga ibon natin. Napakarami na nila. So kailangan ko makuha si Arden para makita nyo kung lumalabas niya. Ay, ito. Lumapit. Ayun, nahuli rin kita. Medyo malikot na tong isang Arden natin. Ito yung isang Arden natin. Mas bata ito. Kumbaga parang ito yung susunod. Ito yung pangalawa bago lumabas tong mga to. Mga Arden natin na yan. Yan makikita nyo medyo lumilitaw na rin yung kanyang eye sign. Kahit ilang buwan pa lang ito. Pero lumalabas na mga 5. Silver eye din siya eh. Puro silver eye, mga napapanak natin. Gusto ko nga, green eye. Ayun o, ganda na nito. Mga 5, malikot lang. Dahil medyo mailap, di ko talaga hinahawakan dito eh. So, yun. Ito yung kanyang pangalawang anak. Nung lalaki. Puro sa lalaki. Kaya solve nga yung lalaki. Nakailang pair na siya. Tapos ito na yung huli. Mga 5. Na hiniwalay natin. Tapos meron pa tayong isang maliit doon sa breeding house natin na pinapalaki mga 5. So yun, kung makikita nyo, ang dami nating ibon. Dumagdag na naman, parang nabuhay yung ating mga laruan. Dahil dumami na naman sila. At medyo nakakalibang-libang na naman mga 5. Ngayon, dahil nga nabakante yung sa yellow, dahil yung yellow natin ay nabakante dun sa breeding cage natin, hahanap tayo ngayon dito ng pwede nating isalang sa mga to. At mamaya na yan, dahil anong oras na mga 5, yari tayo. Ayun o, 7:29 na. Magbubukas muna tayo. Yan tayo kay Gob. Yan, maglagay na tayo ng tubig dahil una-una yung mga ibon natin dito. Yan. Bagong tubig na puro lumot lang yung gilid, pero bagong tubig yan. Mga 5. So yan o. Ang dami na naman nila. Para tayo nasa one big lop race. 5-1 lop race. Baka. Ay mga 5. Ang gandang tinitignan, nakakalibang dito mga 5 dahil nga
mga iba-ibang kulay ang mga pinaglalagay naman natin dito sa ating mga laruan. Laruan lang natin to dahil gusto ko lang sila nakikita kapag nai-stress ako, gusto kong magpalabas ng ibang kulay, eh pwede akong kumuha dito, di ba? Mga singko no? Ang dami na naman nila. Patay ang 2 kilo dito. Yon, bali nakapili na pala tayo ng ipapalit natin doon sa mga dilaw na bakanting breeder cage. Eh, ito yung mga napili natin, mga singko no? Dahil nga gusto ko nga magparami ng mga ganitong kulay, stencil. Kaya yung mga ganyan na yung pinagsasalang natin. Ngayon, try naman natin ito. Tignan lang natin kung effective, kung magiging successful. Kung magiging successful yung ating project. Parang gusto ko magpalabas talaga ng mga stencil, kaya puro stencil ang mga pinagsasalang natin. Pero bago natin talaga kilatisin yung mga sinalang natin dyan, mga singko, shoutout muna natin dahil nga baka makalimutan, mahirap na, mga singko. So yun, shoutout natin si Clement Tolentino, shoutout kay Kaloy Chavez ng Cabiao. Saan ba itong Cabiao na to? Mark Anthony Alzade Asadon, napakahaba ng pangalan mo. Francis Soriano ng Pandakaki, shoutout sa'yo. Julius Victoria ng Paliparan 3. Alberto Pring kay Mac Rivera, shoutout sa'yo. At last na natin, mga singko, si Edil Parinya, shoutout sa inyong lahat. So ayan, kung makikita nyo, mga singko, may naglilinis sa atin ng dumi. Ayan, dahil nga si Mura na, parang umuwi na ng Bicol. Kaya ang tagal natin hindi nakapagpalinis. Yung mga Epski nila, mga kasingko, talagang medyo tumambak na dahil nahihirapan talaga akong maglinis. Nahihirapan akong magpasok ng schedule ng paglilinis dahil nga sobrang busy natin. Kaya, ayun may naglilinis sa atin. Ang maganda dyan, mga kasingko, libre lang! Natatawa. Ito na yung ating pairing na bago. Makikita nyo yung kakmasi ko, napakalaki niyan. At saka yun nga lang, hindi masyado buo yung lacing niya. Sa bandang taas medyo nangitim. Ito naman, mga singko, hindi rin ganong perfect. Yung mga sinalang natin ngayon kulang-kulang. Pero try natin, baka sakaling maging perfect dahil nga itong hen natin, mga singko. Ang tatay niya ay perfect. Yung nanay niya, ito ang nanay niya. Yan ang nanay niya. Yan ang kanyang nanay, mga singko. Hindi rin perfect. Kaya mukhang alam nyo na kung anong lalabas nito. Hindi perfect. Sigurado, hindi rin perfect ito. Pero try lang natin, baka makachamba. Dahil nga medyo malaki ang tiwala ko dito sa kakmasin ko. Dahil yung magulang daw nito, mga ganito. Ito, halos kapatid ata niya ito. Yan, mga ganyan. Yan, yung magandang kulay na yan. Halos, alam ko kapatid niya yan. Yan, baka malay mo naman, matsambahan natin. Tsaka itong mga to. Ang mga yan, mga singko, ang alam ko magkakalahi sila. Kaya, malay mo naman, titignan natin kung magiging maganda yung ating pairing. Bali, ito yung napili natin. Isang black na stencil, tsaka hindi ko alam kung anong kulay na stencil to. Ayan sila. Napakalaki kasi nitong kak, kaya parang gusto ko siyang gamitin. Dahil maliit yung ating hen, baka maging medium bird na yan ang ating napili. At try lang natin. Kung pangit ang alak, de pamigay! So ayan, hasin ko. Sikat ng araw. At ang ating mga young bird, iiwan na natin sila dito. Sana hindi sila magulpe. Good luck sa mga young bird natin. Galingan nyong umiwas sa mga nambubuli.